Napakaswerteng araw pong muli sa inyong lahat, mga kasim like-minded. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating last content na ginawa? Ano po mga natutunan nyo doon? Dito po sa susunod na topic na aking ibabahagi sa inyo, pagdating na dito sa Jesus My Autobiography vlog, ay tungkol na po sa Wandering the Desert. Ngunit para sa mga tao ngayon palang makakapanood dito, I really highly suggest na panoorin nyo ulit yung last na content, yung previous bago ito. Kasi hindi nyo siya maiintindihan kung paano yung tamang pagkasunod-sunod. Dahil lahat ng mga vlogs o content na ginagawa ko dito ay laging nasa tamang pagkasunod-sunod. Kaya kung di mo pa napapanood yun, I really suggest panoorin mo muna muli. Pero kapag napanood mo na, tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again. My name is Roger Lacerna. Unang-una po sa lahat, bago natin umpisahan ang ating sharing or vlog dito sa Jesus My Autobiography, ako muna ay nagpapasalamat sa iyo. Sobrang pasalamat kasi nag-aabang kayo, patuloy niyong pinapanood yung mga content at vlogs na binabahagi ko at hindi niyo lang pinapanood ng isang beses, kundi inuulit-ulit niyo pa. At ako yung masayang-masaya every time na kayo nagkakaroon ng aha moment. Kasi every time na kayo nagkakaroon ng aha moment, yan po ay isang indikasyon na nakikinig kayo sa inyong intuition. Okay, so ano nga ba magiging topic ulit natin ngayon? At yun lang po ay tungkol sa Wandering the Desert. So, once again, babasahin ko siya and then ipapaliwanag ko siya sa Tagalog sa kung saan sa level na madaling maintindihan ng lahat ng mga tao na mananood po sa topic na ito. So yun, Wandering the Desert. I stayed out in natural environment, and as the days wore on, I wandered for quite some time. So, pumunta siya sa labas, sa natural environment, no? Hindi normal environment, but natural. Magkaiba po yung normal sa natural. Ang normal yung para nakikita niyo sa paligid. Ang natural ay talagang kung saan maraming may tumutubo. Naturally, mabagal at hindi mabilis. Parang nag-wander pa siya, tingin pa siya sa mga ibang lugar, nag-spend pa siya ng maraming ibang time. Hindi niya mas hinangad. I did not wish to be around people. And there was a part of my mind that knew Mary would be worried about me. So then, aware din siya sa parte ng kanyang isipan na kung saan si Mary ay mag-aalala sa kanya. Dahil pumunta siya sa wilderness, kumbaga doon, let's say sa mga kagubatan. And then for a day or so, hanapin si John the Baptist and para hanapin din daw yung environment at investigate ito. Hindi naman niya daw talaga pinaplano. No, I had not really planned on being baptized. Hindi naman niya pinalano, di ba? Part of my mind, kumbaga parte ng kanyang isipan na she would be worried, na mag-aalala. Yun nga si Mary. Pero yung massive part ng kanyang isipan ay na-overtaken nung matinding influx of information. Kasi marami, iba-ibang klaseng impormasyon na pumasok sa kanyang isipan. Hindi lang ito yung impormasyon na nag-shift. Hindi lang nag-shift ang ability niya, kundi binibigyan pa kasi siya ng mga understanding na kung saan dati hindi niya talaga alam. Binigyan siya ng totoong comprehension of our oneness. Meaning, binigyan si Jesus Christ ng totoong pagkaunawa, ng totoong meaning sa sinasabing bakit iisa lang tayo. I was given the true comprehension of the condition that human minds were laboring under the restrictions it was causing in our abilities to create. Naintindihan niya rin na maigi na ang pagkondisyon, 100% sure ako, marami sa inyo nanonood dito ay nakondisyon. Maliban na lang po sa nagtitraining sa Logic Divine Hub for 5 months mahigit at na talagang aware sa binibahagi kong training na kung saan ngayon, aware na sila sa sinasabing conditioning na ito na binabahagi ko sa inyo. So kung ano ang conditioning na yun, hindi ko muna mapapaliwanag dito lang natin mag-focus. So once again, paliwanag ko lang na ang totoong comprehension
na pagkondisyon sa isipan ng isang tao ay doon ka laboring under. Ibig sabihin, doon ka nagtatrabaho, doon ka sumusunod sa restriction na nagkukos sa abilidad mo para makreate, para makagawa o to manifest ng something. Kaya, pansinin nyo, ano ba ang restrictions na binibigay mo sa iyong buhay? Halimbawa, ay, hindi ako magko-comment kasi nahihiya ako baka nung sabihin nila. Di ba? Parang ganyan. Parang sabihin natin, after mo panood to, what makes you stop or restricting yourself not to comment down below? Or kahit yung pag-share ng vlog na to, what gives you restriction? What holds you back to share this? Kasi meron kang nabuo dyan sa isipan mo na beliefs or paniniwala in your past experience na inimplementa sa'yo o sabihin natin, sinabi sa'yo for many times o sabihin, pinalo ka hanggang nag-decide ka na hindi mo nagagawin yung ganito kasi nahihiya ka o natatakot ka. That's the restrictions which is, yan din ang makikreate mo gamit ang iyong isipan. Okay? I was given the information that all of us were holy. Yan na. Nabigyan din siya ng impormasyon na lahat tayo ay holy. Ikaw ngayong nanonood dito, you're also holy. The moment na sinabi mo sa sarili mo na, ay parang hindi ako para dyan, si Rogic. Ay si Rogic parang hindi pa ako ready para dyan, ganito. Ay si Rogic kasi ganito ganon. Parang ang daming bang excuses na sinasabi sa sarili mo. So it means are you saying you're not holy? Siya na po ang nagsasabi. Siya. Lahat tayo. Hindi lang siya. Pati ikaw na nanonood ay holy. Okay? That we are all connected to the Divine Creator. Yun, clarity. Lahat tayo connected. Kahit ikaw na nanonood dito, connected ka rin sa Divine. Sa Divine na gumawa ng itong mukha ko, ng mukha mo, ng mata mo, ng buhok ko, ng buhok mo rin, ng buong katawan mo. Connected ka doon. At wala dong sinasabing maliban kay ganito o may speciality, itong taong to may power kasi, ganito gano'n. No. No. Connected ka rin sa Divine Creator. Okay. Ito lamang ay dahil sa human thinking process na kung saan natutunan natin yung mga kasinungalingan na itinuro sa atin o maling turo, kaya tayo ay na-disconnect sa sinasabing natural state of wondrous and absolute divine creation. I agree to that. Kaya ako nag-agree dito kasi back then, I was very disconnected sa divine creation. I'm not really aware. Sobra. As in, dahil marami akong natutunang mga kasinungalingan o misteachings. O sabihin natin yung mga tao nagtuturo sa akin na hindi rin naman aware dito na yung tinuro sa kanila ay kasinungalingan na nga, misteachings na nga, pero nagmumukha ng tama sa kanila yun, na yun yung tama at yun yung inimplementa nila sa akin. Example, kung napanood nyo yung vlog ko tungkol sa modus operandi, yun yung fourth basic when learning new information. Sinabi ko doon na kapag ang tao ay umpisang nagsinungaling, aware naman siya na mali yun Aware naman siya na nakakaramdam siya ng parang guilt. Aware naman siya na parang hindi tama gawin yun. Nagsinungaling siya. And in the following day, ginawa niya ulit. So tumataas na yung kasinungalingan. Ramdam niya pa rin mali yun. Pero sa araw-araw niya nang ginagawa yun. Yung kasinungalingan, sabihin natin yung guilt o yung fear, ay araw-araw niya nang ginagawa, nasanay na siya doon. Yung kasinungalingan niya ay nagiging totoo na. Alam mo, darating yung time na pag nagkakakonfrontahan na, nalalaman na lumalabas na yung truth. Itong taong to nagsisinungaling, mamamali ka sa kanya. Pero kapag na-corner mo na siya, darating yung point na hindi ko nang kaya sarili ko. Alam mo yung darating sa point na pwede siya magpakamatay na lang kasi nahihiya na siya sa ginawa niya. Ganon. Yun lagi yung common thing na nangyayari. O di kaya hindi na siya magpapakita sa'yo kasi hiyang-hiya siya sa ginawa niya. Because of the truth. Dahil sa talagang totoong katotohanan na nalaman niya. That's always the case. Hindi ko alam kung na-experience niyo yan. Ako na-experience ko yan for so many times. Kahit sa sarili ko, na-experience ko rin yan. Maaaring na-experience mo nito sa sarili mo
na dahil nagsinungaling ka, nung nalaman na, nahiya ka na. Ayaw mo na magpakita. Ayaw mo nang mag-message. O ayaw mo nang bumalik pa. Because it's true. And ano yung reason dun? Ano pang isang pinaka-reason? It's because ayaw mo nakikriticize ang iyong sarili. It's so much hurt. Masakit. Kapag ikaw ay nagsusorry sa ibang tao kasi inaamin mo na may mali ka. Bakit masakit? Kasi ayaw ni ego yan. Ang gusto lagi ni ego is to protect yourself, is to criticize others, not to criticize yourself. Ganun siya. Anyway, now this sounds all very flowery. Kung titignan mo yung mga binabanggit dito is parang mukhang mabulaklak lang. Pero kailangan daw nating maunawaan na I came to this conclusion over a considerable period of time. So si Jesus Christ, bigyan po natin sana ng consideration na umabot siya ng maraming oras bago niya talagang makonclude o mabuo itong pinapaliwanag niya dito. Hindi siya nag-come up sa conclusion sa loob ng 5 minutes. Hindi po. So gaano kaya katagal? Kung hindi 5 minutes. This was a process of several weeks of self-analysis. So ibig sabihin, maraming weeks ng self-analysis. Hindi external analysis. It's self. Kaya nga po nung nag-self-develop ako, it's been 9 years na. It's intense ang ginawa ko. I've put a lot of frequent, kumbaga ilang beses, ulit-ulit. I put a lot of intensity every time ako nagtitraining. And the most important is, I put a lot more time doon sa training na ginagawa ko. Kaya ganito ako ngayon. Right now. Kaya nandito ako kung nasaan ako. At kaya ngayon, kayo ay nakikinig sa akin. 9 years. Intense. Training. Araw-araw iniisip. Lagi nagtatanong bakit ganito ganon. Laging tinatanong ko internally. Not externally. Oo, sabihin ko ganyan sila. Then papaisip ako sa sarili ko, bakit ganon din ako? That's always internally. Kaya tingnan nyo dito, several weeks. Ako, years na. Pero syempre, siya matindi siya. Mas matindi pa talaga ang training na ginawa niya Tsaka lagi siya nakikinig sa sa intuition back then pa. Nung teen or siguro sabi natin, nung bata pa lang siya. 6 years old and so forth. Ako kasi may ganun din naman, di ko pinakinggan. Dahil ako'y laging nababother or occupied yung isipan ko sa mga takot sa palo, kasi kukurutin ka, alam mo yung hihilahin yung dito, gaganin yung tenga. Yan. So because of this fear, hindi ko marinig yung intuition ko. Parang konting galaw mo lang, parang, oh, tigil ka na. That's what's always happening to me back then. Pero meron pa rin nandiyan intuition ko, naririnig ko siya when I am very aligned. Lalo pag ako lang mag-isa. Pero dahil may mga fearful thoughts tayo na huwag kang mag-isa kasi may ganito ganon, may mga maligno dyan, huwag kang pumunta dyan, makakaramdam ka ng ganito ganon. So kung ano yung mga program sa akin before ng bata ko, kasi sa probinsya ako lumaki. And then sa lugar namin, sa bahay namin, sa bahay ni Lola at Lolo, 2 floors siya sa taas, may sinasabing may white lady daw dumadaan doon. Kung maakyat naman ako, wala naman. Okay naman siya. It's just because if you are pure love, okay ka talaga, hindi mo sila mararamdaman. They are naturally lalayo sa iyo. Thus it is. Kung ikaw ang taong mas lalong gusto mo silang makita, lalong hindi sila magpapakita sa iyo. That's the thing. Why? Because they don't take, hindi nila ma-take sinasabing love and curiosity. Kasi ba't ko sila gusto makita? Ang sinasabi ko lagi sa buhay ko, parang ano ba? Kinukontra ko yung mga takot na pumapasok sa akin na kinatakot. Kasi pag sinasabi ko na gusto ko silang makita. Anong reason ba't gusto silang makita? Dahil ako curious ako, gusto kong tanungin yung buhay nila kung masaya ba sila. Kamusta ang buhay mo dyan? Ano nangyari sa'yo? Parang ang pinaka-point ko, masaya ba sila sa ginagawa nila? Ba't pa sila nandyan pa? So since that is love, that is compassion, di ko naman alam na compassion pala yun, na I'm going to try to understand them because I want to give love to them, mas lalo silang ayaw magpakita sa akin. Nagpaparamdam sila. Biglang paandar ng takpan,
biglang aandar yung TV, na ako lang mag-isa. I just say, kung tapos na kayo manood, huwag gamitin yung tekpan, patayin nyo na lang Hindi naman nila ginagawa. That's it. So yun yung personal experience ko pagdating sa mga ganyang bagay. But anyway, tuloy tayo dito. Just kinaklarify ko lang sinasabing everything starts from within. Sa sarili, hindi sa external. Always self. At hindi ito aabutin ng 5 minutes lang. Kaya nga sabi lahat ng matututunan nyo dito sa binabahay ko sa inyo, it's 5 minutes to learn. Pero it is a lifetime to master. Okay po? Anyway, several weeks of paying attention to what was happening in my body, my mind, and my heart. Yan din ang ginawa ko. I am very curious always sa lumalabas sa isipan ko, sa nararamdaman ko, at saka sa katawan ko. Parang lagi ako nagtataka nun na bakit kaya yung mga kasabihan na nasa dugo lang yan. Nasa dugo natin yan Nasa dugo yung may high blood, may sakit sa puso, may ganito ganon. Ako nung klaseng sakit. And then, buti na lang na-expose ako sa ganon. At dumating ako sa decision na hindi ba pwedeng maiba yun? Hindi ba pwedeng wala akong ininom na gamot? Hindi ba pwedeng healthy ako? Which is nangyari. Ito na ako ngayon. Dumating din sa point na ako'y tumataba. Tapos nag-gym ako. Laki, ang ganda na ng katawan ko. Laki na ng muscle ko, everything. Nakikita mo, nagpo-form na. Lahat, laki ng dibdib, pababa, pati paa. Lumalaki na talaga siya. Ang ganda tignan. Pogi-pogi, parang model, parang ganun. Pero dumating yung time na I have to stop. For 1 week. Bigla akong tumaba ulit. Ang bilis. Ang bilis. Nagulat ako. Tumaba agad ako. Hindi nagtanong ko sa sarili ko, hindi ba pwedeng pumayat na lang ako at maging magandang katawan ko without doing exercises? Na magpapakahirap ako doon na alam mo yung sa ilang months mong binigay yung todo ng gym, araw-araw mong ginagawa, alam mo yung parang pinupunit o pinapahirapan mo yung katawan mo, and then few weeks later, taba ka kaagad, balik agad yung ganun. Hindi sasabihin, hindi ka kasi consistent kasi nag-stop ka again to ganun. Parang nasisi mo pa ang sarili mo, namaling mo pa ang sarili mo. Itong katawan mo sumusunod lang naman sa ginagawa mo. Hindi naman ako aware na may mga body type pala na yung katawan ko kasi pag ako ay kumain ng pagkain, it's just a few, mabilis ako tumaba. Yung mga tao naman na kahit anong kain, matagal bago tumaba. So may ganun. Tapos, ang weakness ko, chocolate. Malakas ako kumain ng chocolate tsaka matatamis. Ayun. So kaya mabilis ako tumaba. But anyway, dumating din sa point, nakuha ko rin ang solusyon. Dumating din sa point, ito pa. Sino sa inyo mahilig uminom ng mga supplements para maging healthy? Kasi may mga paniniwala na ang kinakain mo kasi right now, hindi buo ang sustansya. Tama. Sa mga gulay, sa mga prutas, and so forth. Kasi may mga chemicals and so forth. Na yan, kumbaga, pinatubo sa pataba para bumilis ang tubo. So, meaning hindi siya natural. So, pag kinain mo siya, hindi natural ang papasok sa katawan mo. Hindi buong sustansya. Kaya kailangan mo mag-take ng supplement. At ba't ko alam yun? Kasi umabutin ako sa ganyan. Pagpunta ko dito sa Canada, hindi na ako nakapag-supplement. Challenging. Sinabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko para maging healthy ako without using any kinds of supplements? Okay na okay ako. Walang sakit. Oo, sabi natin, malamig right now. Nilalamig, pero hindi nagkakasakit. Never stress and so forth. Anong gagawin? Masabi tayo may stress pero madaling nawawala. Kasi aware na tayo. Aware na ako sa spirituality. Ayan. Anong solusyon? Yung tipong pag nagkakasakit ka, hindi ka inom ng gamot. Kusang gagaling ang katawan mo by using your own healing ability sa loob ng katawan mo. Anong gagawin? Di ba know? Sige. Patuloy natin na ito. Ayan. And your stories in the Bible of the temptation in the desert were no more than my explanation of what went on in that time, for I was going back and forth between complete understanding and my ordinary consciousness. So dito sa storya nga, hindi ko alam kung anong story ang narinig nyo pagdating sa Bible. Ang narinig ko lang. Hindi ko talaga nabasa pero narinig ko lang na nag-spend daw si Jesus Christ ng 4 years in the desert.
ng mag-isa. Mag-isa daw mag-isa. Kung para sa mga bagong nanonood pa lang, kung napanood nyo kung paano siya nag-travel papuntang India, ibang story nun. Hindi siya, may kasama siyang mag-isa, pero marami siya nakikita mga tao, minsan may nakakasama siya. Okay? So not totally na mag-isa. May times na mag-isa, pero marami rin siya nakikita mga tao. And then, dito, pinapaliwanag niya nga na nabuhay siya as bilang lalaki at ordinaryong tao lang din na nabubuhay sa mundong ito. This is key point and big point, na siya ay isang ordinaryong tao lang din na nabuhay dito sa mundong to. At saka, meron ding moment na siya ay natatakot. Frightened. See? Tao lang din siya. Parang kayo din, nakakaramdam din minsan ng konting takot. O may frightened, may moments din natatakot siya, kinakabahan siya. May ganon. So meaning, yung ano man nabasa sa Bible na parang sobrang holy na never siya nakaramdam ng ganito ganon, is something na hindi talaga totoo. Ito na, direct to the point na, sinasabi na sa atin na meron ding moment na meron siyang frightened. O sabihin tayo medyo natatakot ng konti ng ganon. I was worried that I would lose everything I had gained in my life. See? Nagwo-worry din pala siya na baka mawala ang lahat na nakuha niya sa kanyang buhay. I was worried that I'd lose my connection to my family. Worry din pala siya na mawala ang connection niya sa pamilya niya. My connection to Mary. Ayan. Yung sa asawa niya, kay Mary. I was in fact scared for my life at times. So yun yung factual statement na before, nung hindi pa talaga naging Christ, Jesus Christ, dumating din pala sa point na natatakot talaga siya. Na baka mawala ang lahat. Na mawala sa kanya yung asawa niya. At natatakot din pala talaga siya sa buhay niya. See? Guys, ordinaryo siyang tao na kung anong nararanasan niyo natatakot din at moment na kahit ako din ganun. Meron din talaga. Inaamin ko yan. Nagbumukha lang wala kasi hindi naman ako nakakasama. May mga iniisip din ako. Pero dahil nga sa tulong ng forgiveness word, forgiveness prayer, I keep on, yun din mga sabi, I keep on observing my mind, sinasabi ko, nararamdaman ko, itong katawan ko, at na nangyari sa paligid ko. There are times na may nakakatakot. There are times na parang may nakakainis. There are times na parang hindi mo magawa. And then, obserban ko ang sarili ko. Ba't ako nagiging ganito? Yan yung gagamitan ko ng forgiveness na sorry, sarili ko, ba't ganito ganon? Sorry, kapag yun yung naisip ko, sorry, kung parang nire-restrictuhan ko yung sarili ko na hindi gawin ang ganito ganon. Sorry kung ito yung naiisip ko sa kanila, I am really sorry. I'm always saying sorry sa lahat ng bagay. Kasi walang ibang may gawa nun kundi ako lamang. I'm always apologizing to my body. Sarili ko. Diba kasi, masyado na akong ma-pride talaga before. Na akala ko, tama lahat ng ginagawa ko. Minsan nasisisi ko pang katawan ko. Sinisisi ko to. Sa mga kamaliang nagagawa ko, sinisisi ko lahat sa kanya. Which is hindi pala. The more na sinisisi ko siya, the more nagkakasakit. The more siyang mabagal gumaling ang mga sakit-sakit sa loob. Pero nung in-stop ko nung manisi, hindi ko na sinisisi, mas maganda nakikita ko at humihingi ako sa kanya ng pasensya o patawad, mas lalo siyang mabilis gumaling kasi walang stress. Dahil ang sorry ang nagpapapigil kay ego na magbigay sa akin ng kung anong mga, alam mo yung alaala, alam mo yung mga sabi-sabi, alam mo yung mga future na pinapabigay sa akin yung guilt na ilang taong ka na, yan pa rin nangyari sa'yo, hanggang ngayon, di ka pa rin mayaman. Yung ganun. Ay, ilang years ka na gumagawa ng vlog, hanggang ngayon, ilang subscribers mo. Yung mga sinasabi niya na, tingnan mo ilan ng views ng vlog mo. Anong purpose ng ginagawa mo? Parang wala namang kwenta. May natututo ba talaga? Parang ganun ba? Yan yung sinasabi sa akin ng ego ko, and I have to forgive. But, since committed ako, salagang ko, whatever it takes kasi, andun na ako Ito minsan nakakaramdam ka talaga ng katamaran na parang huwag mo nang gawin na parang may kwenta pa ba? Kailangan ko pa bang gawin? Sinasabi niya rin na, diba, aware ka na sa sinabi sa Conversations with God
na lahat naman ng mga tao ay may kanya-kanya namang blueprint kahit hindi mo naman sila turuan pa. Hindi mo naman kailangan insist na ang mga alam mo sa kanila. Yung ganon. Something like that. Kaya ito lang yung pwede kong gawin right now. Hindi talaga ako nang-insist. Natuto na ako dyan. Naging aware na ako for so many experiences. Nandito lang ako para magbigay sa inyo dito sa video na to. Ito. Hindi ko kasi alam kung ano tumatakbo sa isipan mo right now. Pag nag-usap tayo, haba ng usapan yan. Maabot ng 4 na oras yan. Always. Yan na yung napaniwalaan ko kasi ang daming ayos yan eh. Ganon. Hindi mo mararamdaman yung 4 na oras na yan pag nag-usap tayo. Nang talagang sincere Talagang sincere. Hindi mo rin kailangan uminom ng alak para malabas mo lahat. Yan mo yung, tara, daan na lang natin sa inuman yan. Yung ganyan. Wala akong ganon. Wala. Na breakthrough ko na yung pwede kang mag-open up ng totoo kahit hindi ka lasing. Kaya ko nang harapin yung kahit anong klaseng bagay, kahit ano pang sabihin na, ay masyadong sensitive kasi yung informasyon na bibigay ko sa'yo. Wala na sa akin yan. Hindi na ako yung taong pag nagbigay ka sa akin ng sensitive information, nakasubtulan na sobrang pangit, parang pakinggan para sa'yo, wala na sa akin yan. Because I already developed myself without judging. No judgment at all because of forgiveness. Yun siya. May mga nagsasabi sa akin ganyan eh. Pero kung titignan ko, hindi naman eh. It's just, I saw it as everything na ginawa mo siya in yourself. So since nagpakatotoo ka sa akin, mas madali kitang magagabayan at mabibigyan ng instructions. However, ang hirap lang, hindi ko talaga magabayan ng mga taong kahit nagbigay na ng totoo, still, they're still confused. Masyado silang attached at pinangahawakan at walang willingness to accept the change. Kaya papasok dun yung second basic ng 5 Basics Foundation. Naalala niyo pa ba yun? Teachability Index, yung willingness to learn and accept to change. Uy, teka lang, sino yung mga bagong nanonood dito? Baka di pa kayo aware. Maganda ding mapanood niyo yun. Hanapin niyo lang 5 Basics Foundation, Tagalog version. By Rujic Lacerna. Meron po ako nun. Nandun yun. Without that foundation, medyo challenging minsan kasi hindi mo natatanong sa sarili mo eh. Na, alam mo yung nababangga ka na dito, nababangga na yung paniniwala mo. Hindi mo matanong sa sarili mo na, what is my willingness to accept the change? Kung ikaw ay sobrang nahalin, or sabihin natin for 10 years o 20 years ka nagbasa ng Bible, and then narinig mo yung ganito. At ang Bible ay hindi naman si Jesus Christ ang nagsulat. At it's not even the Word of God. Ito, rekta. Rekta, direct to the point ang information kay Jesus Christ Himself na siya mismo nagsulat at totoong experience niya, hindi nang galing sa ibang tao. Hindi na na-filter na, parang ganito. Ngayon, nakikita niyo ako. Nakikita niyo. Pero hindi niyo nakikita yung behind. Ito. Hindi niyo nakikita kamay ko, di ba? Yan. Behind the scene. Kung wala ako sa kamerang to. Hindi niyo alam. Ang nakikita niyo lang ito, nakikita niyo sa akin right now. Pero yung totoong ako, hindi niyo alam. Ang nakakita lang niyan yung mga anak ko. At ibang taong kasama ko palagi. Nakita nilang dati kong ugali no hindi pa ako ganito. That's why some of them cannot believe na ganito ako. O ganito pala to, ay ganyan pala yan. And then there's some kind of awkwardness o nahihiya and so forth na dati hindi siya ganyan eh. Iba ugali nito eh. Nakita ko siya eh. So, meron dong judgment na still not forgiven based on what they see or saw in me. Who am I before? Kaya kung mapapansin nyo, yung mga taong gusto nyong bigyan ng advice, tapos kasama nyo sa buhay, and then you're trying to change them, na mapapaniwala sa bagong nangyayari sa'yo, most of them halos hindi maniniwala. Bakit? Kasi nakita ka nila nung maliit ka pa. Lalo ng mga magulang natin, nakita nila kung ano ugali mo dati. Kaya most of them halos ayaw maniwala. Hindi makapaniwala sa ginagawa mo. Kat sa akin, si Papa, si Mama, they don't even watch this. Hindi sila nanonood dito. I don't even push sa kanila kung ano itong matututunan ko dito. Hindi. Sino pa yung na-attract ko? Yung mga taong katulad mo na nanonood dito na kung saan hindi ko kadugo. Hindi ko kamag-anak. As in out talaga sa pamilya ko. Hindi ko nga rin alam kung sino sa part ng family ko right now. Na talagang kadugo ko ang nanonood nito. For sure ako, 0. Wala. Why? Hindi sila nagme-message eh. Kasi
kung talaga nakaka-relate sila, magme-message sila sa akin. At kung bakit hindi rin sila makarelate, dahil at some point merong distorted in their mindset kung ano ako dati. They just can't believe that. Na ito na yung sinasabi ko sa inyo at ganito ako magsalita. And then, alam mo yung every time kasi nagko-comment kayo dito, kaya sabi ko mag-comment kayo down below, di ba? At sobrang ganda ng mga realization nyo at aha moment nyo. Ini-screenshot ko yan and then ini-story ko sa aking Facebook. There are only very, very few people who reacting. But a lot of people are seeing it and watching. Kine-check ko na yung ini-story ko. And then I know a lot of people still can't believe. Sino ba tong si Rogic Lacerna? Ano bang pinagagawa ko? I don't even know my friends are watching this. 100% not. Di talaga as in. Kasi they're still living in an egotistical world. Yan lang. Anyway, kung ikaw ay umabot dito, salamat. That for sure, nababawasan na yung mga ego mo. Or kung hindi man, damang-dama mo ng ego mo kung gaano siya katindi. Kaingay, kagulo, kalito. Yan. Pero may solusyon. Just have patience. Never ever give up. Pag ikaw bumitaw, bye-bye. I will see you in next 6 months. Or maaring hindi mo na talaga ituloy. Well, kung ano man ginagawa mo, ngayon, hindi mo malagpasan yan, see you in next life. Gagawin mo pa rin yan in your next life. O sige, wag mong gawin ganyan. Okay lang. It's fine. Kaya nga walang tama't mali. Kung yan talagang nararamdaman mo, gusto mong gawin yung ganyan, ayaw mo kung ano yung sinasuggest ko dito, it's fine. It's free. You have your own decision. You have your own willpower to do that. Wala akong power na pasundin kita lagi dito. Kasi you have to follow what you're feeling. Pero kung ano mong nararamdaman mo, iniisip mo, at the end of the story, once you go back to the source, makikita mo kung ano yung mali. Makikita mo kung ano yung mistake. Makikita mo kung ano yung challenge. And that is what? Hindi ko masasabihin kung ano. Saka na lang. Pero yung mga nagtitraining sa Logic Divine Hub, lalo na sa task 2, aware na sila. Kung anong issue. Once bumigay na tong katawan, once na bumalik ka na doon, makikita mo kung ano ang naging issue. Ano ang number 1 key point na problema kung bakit mo kailangan bumalik dito at gawin muli yung hindi mo nagawa habang nabubuhay ka pa ngayon sa mundong ito. This is not to fear you, but to give you an advanced information para ma-lessen. Kaya nga nagbibigay ako ng training ganito. Wala akong binibigay ng information sa inyo. Dahil yung paghihirap na dadanasin nyo sa loob ng 10 years ay mababawasan o maaaring mawala ng tuluyan. Yun yung kagandahan. Isa sa mga estudyante ko, o halos karamihan sa mga estudyante ko right now, o ginagabayan ko, sinabi talaga nila na 10 years or 15 years, nalagpasan niya na yung mga paghihirap na kailangan niyang harapin in the future. Which is yan din sinasabi sa ibang mga trainings ni Jesus Christ sa A Course in Miracles. Na ang point nung ginagawa nila ang training dito is to help me na malagpasan yung upcoming suffering na mangyayari sa buhay ko for so many years. Kaya napabilis. Alam mo yung parang timeline na ganito kahaba. And then suddenly, kaka-training mo, nandito ako, di ba? Ito yung suffering na kailangan kong abutin o lagpasan. Naging gano'n, no? Yun na lang. Konti, sobrang konti na. Konting-konti na lang talaga. As in, konting-konti pa. Nararamdaman ko konting-konti pa. Konting-konting push pa. May nagagawa pa rin kasi akong habit na dating matinding nabuo sa sarili ko. So yun, konting-konti pa. Yan. So meaning, mas magiging magaan ang buhay ko after all of these trainings. After all na ginagawa ko. You might not see it kasi ano pa lang ba ngayon? 2025 ng October 9 ko ginagawa to right now. Kaya it's hard to see dahil hindi naman magagawa kasi ni ego yun eh. Kaya nga sabi ko lagi sa mga apprentices ko, have faith sa ginagawa natin dito. Pag nawala ang faith mo, bibitaw ka talaga. Ano ba yung faith? Ang faith kasi is isang substance sa mga bagay-bagay na you hope for na sana, ganun, no? Faith.
And also, ang faith lamang po. Ang faith lang ang kaisa-isang ebidensya sa mga bagay na hindi mo nakikita. Okay po ba? Ayan. Anyway, tuloy tayo. So, nangyari nga dito kay Jesus Christ. Sabi niya, I was almost removed from my physical body. Yun yung nangyayari. Which is, sa mga iba kong estudyante, yan din ang sinasabi nila pag ginagawa nila yung meditation, parang, minsan nga may takot pa nga sila. Na parang lumulutang na kasi. Parang na kasing aalis yung spirito nila sa katawan na to. Ayan. So, sa mga apprentices ko na nanonood at sobrang consistent sa meditation na pinapagawa ko sa inyo, no? Pagkasunod-sunod, yan yung story ni Jesus Christ. Sinasabi dito na natatakot din pala siya na para kasing matatanggal yung spirit niya sa katawan niya. Yan. Taken off into the realms of light and love that I had never encountered before. Natatakot siya na baka dalhin yung espiritu niya sa liwanag at sa pagmamahal na never niya pang na-encounter before. Back then, nang hindi pa ako nag-spiritual, ang puro law of attraction lang ako. Meron akong isang subscriber dito sa YouTube. Hindi ko alam kung nanonood pa rin siya. Sabi niya, nagkahiwalay sila nung girlfriend niya yata or I don't know kung asawa niya or what. Sa sobrang sakit na nangyari sa kanya, umiyak siya ng umiyak at nag-meditate siya. Nung nag-meditate siya, nakikita niya na talaga ang liwanag. Nung nakita niya ang liwanag, natakot siya. Bakit? Ito. Kasi, parang ganito nga. Sa mga palabas na napapuno, di ba? Pag namamatay, nakikita mong liwanag. Kaya nga ginawang palabas ng ganun eh, para hindi mo siya gawin. Para ma-program kang matakot ka sa liwanag. Nakukuha niyo po? Na pag may namatay, biglang may palabas na may parang lumalabas na kaluluha, and then biglang may liliwanag, tapos may parang gumagano ng mga angels, kumwari, kamay mo, kukunin ka, dadaling ka doon, and then wala na. Hindi ko alam kung nakakapanood kayo ng mga ganyang palabas. Right? Kaya every time na nakikita ka ng liwanag, anong unang tatatak sa'yo? Takot. Ano yung takot doon? Mamatay ka. Na pumalik ka na doon. Or di kaya, ang isa pang nakakatakot na binibigay ay, pag namatay ka, pupunta ka daw sa impyerno. Na parang may ano daw, may mga, napanood ko, nung high school talaga ako nito eh. May pinanood kami pag mali daw ginagawa mo, puro ka lang daw pera, ganito ganun, na pangit ginagawa mo, puro nakakasakit ka ng tao, pupunta ka daw sa impyerno, kakausapin ka daw doon, na sobrang init daw, na sobrang grabe daw, tapos may dumadaan daw ng mga gento, yung parang mga uod sa katawan mo, lahat na ng kapangitan ginawa na. Tapos gumagawa pa ng storya na ano daw, na nakausap niya daw si Jesus Christ, naglakad daw sila sa impyerno doon sa baba, pinapakita daw sa kanyang ginto, ganun. Oh shoot talaga. Buti naalala ko to. Naalala ko pa, 4th year high school ako, 2004 po yun. Yung palabas na napanood ko yun. Ayan. Eh sa lahat ng teachings ni Jesus Christ, up till now, never niyang binanggit yung ganun. Wala po. Yan. So, ano mangyari pag namatay ka? Gusto yung malaman? Sa susunod na lang yan. Patuloy muna tayo. Okay? Sa Runic Divine Hub po, matututunan yan sa task 2. Level 2 task 2. Nandun po. Mababahagi ko yan. Anyway. Kasi nga, at times I thought I would die. Yan sinabi ni Jesus Christ. For several weeks kasi siya nasa lang mag-isa, di ba? Naisip niya rin daw at times na akala niya mamamatay na talaga siya. This was the temptation in the desert that you read about in your biblical text. It was not truly in the desert, for there were many trees and plants. Okay? So, nag-spend na ng 4 years sa desert si Jesus Christ para mabuksan ang kanyang sarili at ganito ganun. Na ginagawa nila. Pero ang sinabi ni dito Jesus Christ, hindi po sa desierto, kundi nandun siya sa lugar ng kung saan maraming mga trees and plants. And it was not desolate and difficult as it sounds. At hindi po siya nahirapan ng todo talaga base sa ginawang kwento doon sa Biblia. Alright? I merely describe it as a desert in the sense that I was alone. So kaya niya binanggit na parang mukhang disyerto kasi siya lang ay mag-isa doon sa parang gubat na puno ng mga puno at mga plants. Okay?
I was not able to get assistance from anybody else in this process. See, wala siyang nakitang tao na para ma-assist siya kung anong gagawin niya sa prosesong nangyayari sa kanya. Wala po. Kahit sa akin, ginagawa ko, assistance, meron ba? Hindi, ako lang din naggabay sa sarili ko eh. Kaya nga po sa lahat ng nagpapagabay sa akin, do you even wonder why most of my trainings are free? Ba't kaya libre? Have you ever asked that? Hindi ako nag-ask talaga ng payment. I'm really thinking na lagyan na ng payment soon, pero not now. I was really thinking. Bakit? Kasi lahat talaga ng information na nakuha ko from the beginning nung ako nag-self-develop through my frequency, tanong ng tanong sa sarili, sobrang curious, sobrang intense, tapos ang dami kong time na binabahagi sa sarili ko, na sobra kong tinatanong sa sarili ko, ang lakas ng attraction ko. Lahat ng mga kailangan kong impormasyon, dumadating sa akin ng libre. Lahat nakuha ko, most of it ay libre. Oo, iba. Hindi lang naging libre yung libro. Pero, they come to me first as free. Through what? PDF. Kaya kung wala kayong capacity pa na makabili ng ganitong libro, pwede kayong mag-click sa description. May description po ang video na to. Click nyo po yan. Meron pong link dyan na sinasabing Highly Divinity Books. Pag kinlik nyo yan, doon nyo download yung mga videos, yung mga PDF books na meron sa akin. Tulad nito. Mababasa nyo siya. Ngunit, naka-EPUB kasi siya. Kung gamit nyo ay iPhone, kailangan nyo siyang i-drag and drop sa phone nyo. Pero kapag ang gamit nyo ay Android phone, kailangan nyo mag-download ng hindi po PDF, kundi yung Read Era. R-E-A-D-E-R-A. Read Era na app po. Pag yan ay na-download nyo, doon nyo siya mabubuksan at mababasa. Okay? So, yan, binigyan ko rin kayo ng mga idea. I just have so much idea pagdating sa mga ganyan. Dati kasi dyan ako nag-umpisa. I am a very tech-savvy. Maano ko sa technology before. Kaya aware ako sa mga ganyan. And then, yan nga. Ito na. Nakuha ko lahat ng mga libre. Maliban na lang dito kasi binili ko na talaga siya. Ito ang hindi libre. Libro. Yung mga libro na binasa ko. Kasi gusto ko physical book. Nahawakan mo siya. Iba ang energy pag nabibili mo ang book with this. Kaysa magbabasa ka through sa phone na ganito. May radiation. Iba ang nahawakan at nagaganito mo. There's a mass. There's an energy na natatouch. Pero ganun pa man, everything's still on our mindset and the way how we think. Dahil mas powerful kapag kahit nasa phone ka lang, nagbabasa, is still powerful kung ikaw ay nagbabasa na nagtitake down notes. Okay? So anyway, yun nga ulit, wala siyang nakuhang assistance. And kailangan niya daw, I had to fight with my condition. Kailangan niyang ipaglaban yung kondisyon niya na nararamdaman. Ordinary human mind. Ordinary lang din ang kanyang isipan. And I had to integrate the inundation of information and awareness that had been given to me over the several hours of my baptism. So, kailangan niya daw i-integrate, kumbaga, intrigahin o tignan na maigi yung nangyayari sa lahat ng mga pumapasok na impormasyon sa kanyang isipan para siya mas maging aware. These several hours after nung nabaptize siya. Nung dumampi nga yung, di ba, tubig. Yun na. Lakas siguro no? Sobrang lakas siguro no? Yan. So, sabi niya, as I walk these woods, as I continued to explore that was happening to me, I began to integrate into this mind that this was obviously happening to me for some kind of purpose. So, habang siya naglalakad sa kagubatan, patuloy siya nag-explore doon at sa nangyayari sa kanya, nag-umpisa siyang parang imbestigahan ba, integrate o ipapasok sa isipan niya na obviously, meron talagang kakaibang nangyayari sa kanya at may purpose tong nangyayari sa kanya. Meron siyang enough awareness and meron siyang enough connection sa non-physical ideas, mga concepts, at nauunawaan niya na I was being given tremendous information. Kaya po sa mga
nagtitraining right now sa Logic Divine Hub. At sa mga nanonood dito right now, alam niyo po, yung training ko, hindi ko minamadali ang lahat. Ganito yun eh. Anong mangyayari sa'yo pag bigla kang binigyan ng source, ng spirit guide mo, ng sinasabing tremendous information? Nangyari sa akin yan eh. Ba't nangyari sa akin? Ako kasi lagi nagmamadali. Gusto ko laging mabilis. Gusto ko agad-agad. Gusto ko wala nang patumpak-tumpak. Gusto ko yung wala nang pahaba-habang eksplanasyon. Yan. Kaya dinadahan-dahan ko talaga sila. Inaabot ng 5 months. So, yung 5 months na yan, nagbumukhang parang ang ikli lang, no? Sa loob ng 9 years. Kasi yung 9 years ko, hindi ko na sila idinaan sa pasikot-sikot eh. Sa mga daming errors na ginawa ko sa buhay ko. Hindi na, kaya sobrang bilis. That's the thing. If you see a right mentor for you, at nakita mo, at nakita niya, yung daan na parang tamang ibigay sa'yo at i-guide sa'yo, yung in-spend niya, sabi natin kahit 10 years or 15 years, pwede mo magawa within 6 months or even just a year. Ibang-iba na. Ang bilis ng naging proseso mo. That's the difference. Sa akin kasi wala eh. Wala akong mentor talaga nakita ko ng proseso ko. I am the only one person who see my own way. I am the only one who observe. Wala nagsasabi na sa akin na dapat ganito gawin mo, dapat ganyan. Oh, may nakaka-sharing ako before. Nakakausap ako, nakaka-mastermind. Nabibigay sila ng advice sa akin, but they don't know what they do not know. What I mean by that, hindi nila alam kung anong audio pinapakinggan ko. Hindi nila alam kung gano'n nakadaming book na basa ko. Hindi nila alam kung ano talagang pumapasok sa isip at sa puso ko. Yes, they giving me an idea. Still, I acknowledge it. And ina-ask ko yan sa sarili ko. Base doon na, anong natutunan ko sa sinabi nila sa akin? Bakit it's so much hard for me to accept it? May ganun. So I asked that. Hanggang sa maintindihan ko, hanggang sa ma-acknowledge ko siya, hanggang sa magawa ko na ng solusyon, hanggang sa makapag-desisyon na ako o conclude na ito na yung gagawin ko para hindi na siya maulit. Something na ganun. Kaya ako ngayon nakakapaggabay. It's because of intensity. It's because of the frequency. Ilang beses yung ginawa, paulit-ulit, back and forth. And yung time talaga na ginugol ko ay sobrang dami. Okay? So yun. I knew from these blissful and ecstatic feelings that were associated with this transition. I was going through that this was divine event. So yan. So aware talaga si Jesus Christ. Aware na siya sa blissful and ecstatic. Ang ganda kasi din ng feeling na pumapasok o nag-associate sa kanyang pagbabago. And siyempre, dito sa divine event na nangyari sa kanya. I knew that with all my heart and soul, but I tried to integrate it and to come to terms with that this would look like in my ordinary life. So yan. So, sinusubukan niya pa rin na i-integrate. Sabi natin, hindi lang imbestigahan, but isa tao din. Yung mga terms na ito yung mangyayari sa kanyang ordinaryong buhay. Ito na pala ang mangyayari. So, there was no way to continue living the way I had lived with this information. So, wala daw way na ipagpatuloy niya pa kung paano siya nabubuhay sa mga impormasyon na kinabubuhay niya. Dahil nararamdaman niya daw talaga, I could feel a dawning reality in my mind that there was indeed an imperative force pushing me towards sharing this information. So yan. So nakakaramdam talaga siya ng feeling na may nagpupush sa kanya. Yun yung sinasabi ko na kapag ang tao ay maraming hinanakit. Hinanakit babalik ta rin ko Reverse psychology yung bibigay ko sa inyo kasi ito mas madaling maintindihan Dahil maraming nabubuhay sa egotistical world o sa ego system thought. Okay? O ego thought system. Sistema ng ego. Okay? Na kapag ang tao ay marami ng hinanakit, lalo na't mahilig ka lang makisama. Makisama na sinasabi. As time goes on, napupuno yan. Napupuno. Hindi, okay lang. Kumusta ka? Okay lang. Kasi nagkisama ka, hindi, okay lang. Okay lang. Okay lang. Kahit napapansin na niya na hindi ka okay. Darating ang point na sinasabing punong-puno ka na, di ba? Pag puno ka na, anong mangyari? Sigawan ang kakalabasan. Para kang bulkan na pumotok. Kasi hindi ka nagsabi ng totoo doon sa taong pinapakisamahan mo. Right? It's hard to say the truth. Kasi
Ang truth is, pwede ka makasakit. Pero hindi nila matanggap. Pwedeng mahiya na o pwedeng maiba na. And that is only on your perception on how you program yourself o paano ka na-programa. I was like that before as well, 100%. Na alam mo, may mindset ako before na strict ako sa sarili ko. I'm very strict to myself. Sa training, kaya nga ginawawa ko tong katawan ko. Kasi sobra ako nagpapatawad sa katawan ko. I'm so much strict to myself. Kasi sa training, hindi daw ako pwedeng maging strict sa iba. Pwede lang ako maging stricto sa sarili ko. Pero which is, naging stricto din ako sa iba pag ako'y nagtuturo. Dumating din yung point na gano'n na masyado kong mapush. Lagi akong tanong ng tanong, nasaan ka na? Ginawa mo ba to? Ba't hindi mo ginawa? Parang investigador. Parang minamicromanage kita sa bawat ginagawa mo. Again, akong ugali. Pero I feel good at that time. Hindi ko naisip na pangit yun. Okay sa akin yun. Kasi hindi ako aware eh. Yan. Dumating sa point na naging gano'n na rin ako sa mga tao, sa mga tinuturuan ko at naiinis ako. Sabi ko, binibigay ko na nga lahat, sinusubo ko na lahat, di pa nila mag-guess. And that's because hindi ko nakikita ang kanilang ginagawa. Why? Dahil sila ay nakikisama, nagpapanggap na okay sila pagkausap nila ako. Hindi sila nagsasabi na sila ay nape-pressure. Hindi nila sinasabi na ganito ganun. I was not really expecting that. Mamaring nahihiya sila kasi libre. Nahihiya sila na hindi gawin kasi ganito ganun. Kaya ang tanong ano bang solusyon para mawala na tong hiya na to? Hiya mag-message, hindi ko masabi, kasi ganito ganun. So pasalamat ako. Salamat ako dahil lagi kami nag-aaway ni Papa. Pasalamat pa, lagi nag-aaway. No? Kasi may ugali talaga ako, lumalaban ako kay Papa. Pag alam kong tama ako, alam ko minsan taliwas na, dahil nagtataka na ako sa sinasabi nila. Ang lakas nila magbigay ng advice sa akin, pero sa sarili nila, hindi nila magawa. Alam mo yung, dapat ganito gawin mo. Dapat ganito ganun ang gawin mo. Dapat ganyan, ganyan, ganyan. Siyempre, makikinig ka. Ginagawa mo. Few days later, makikita mo, hindi rin pala nila ginagawa. Advice lang pala. Sabi lang pala. Saan nila galing yun? Sa ibang tao lang din. Alam mo yung pinasa, tapos pinasa niya lang din. Pero yung taong nagpasa sa kanya nun, hindi rin ginagawa. Pinasa lang din galing sa kanya. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po ang sense? Okay. So anyway, sabi niya, for it was clear and simple. Yan na. Kasi nga, di ba, hinahatak siya na mag-share. Humans were thinking things that were keeping them from their true destiny. Ayun. Kaya pala, na ganito siya magturo. Well, hindi, maling ang nanonood sa inyo right now, hindi pa aware. Pero ako kasi aware na ako eh. Meron kasi siyang ginawang book, yung A Course in Miracles nga po. Nandun nakasad lahat ng trainings niya nung siya ay nabubuhay pa sa mundong ito. And then, mas lalo ko lang naintindihan kung bakit. Kasi nga, ito nga diba, na-awaken siya, in-integrate niya, isinasabuhay niya na at naintindihan niya na yung mga information na binibigay sa kanya, yung massive information na to, na nakita niya kung paano mag-isip ang mga tao at kung paano sila pinipigilan na magawa talaga ang totoong mong destiny na dapat ginagawa mo sa mundong to. Ano ba talaga ang totoong pinaka-destiny mo? Dati hindi ako naniniwala dyan sa destiny. Na alam mo yung pagsabihan mo ako na ito yung mangyayari sa akin, babalik pa rin ko yan. May ganun akong mindset. Lalo pag negative. Kaya nga po hindi umuubra sa akin yung mga hula. Yung mga hula dati sa akin. Hindi ko makalimutan yun. Nagpahula kami ni Papa sa Quiapo. Paghawak sa akin ng mga hula, sabi niya, hindi ka naniniwala sa hula, no? Paano? Ako yung taon lagi kong babalik ta rin yung mindset ko. Way back 2008 na nagpahula kami sa Quiapo. Ang tagal na nun. Kaya, bakit? Kasi hindi ako naniniwala sa destiny. But now, naintindihan ko na ibig sabihin ng destiny. At aware na ako kung ano yung destiny ko. So, explain ko lang din. Bakit kahit may destiny ka, ay pwedeng hindi mangyari sa iyo? Ito po yung pinakasagot. Dahil yung spirit guide mo, o yung spirit mo, o yung may kapal, o yung Panginoon, they have tremendous love and respect sa kung ano man ang desisyon ang gagawin mo right now. Lahat ng taong nabubuhay sa mundong to, kung makikita mo yung mga mamamatay tao, magnanakaw,
lahat ng mga masasamang tao, sila ay may totoong destiny kung bakit sila nabuhay sa mundong to. Hindi yun ang destiny nila. Hindi yun ang destiny nila. It's just the God, yung source, yung spirit guide nila are always waiting for the right moment and the right time na may magbago sa kanila at mapaisip sila at magtanong sa kanilang sarili kung tama pa ba ang ginagawa nila. Once sila ay nag-surrender, saka lang po makakapasok, makakapagbigay ng impormasyon ang kanilang spirit guide. Pero as long as hindi sila nag-surrender sa taas, lalo na yung pagpapatawa sa sarili at sa ginagawa nila, they will never hear the right guide. Yan po yun. They're still going to love you. Hindi yun mali para sa kanila. At yun ay magmumukhang error lang. It's just an error. Yun yung mga ginagawa nila. It's just an error na they don't know what they're doing. And still, they're giving a love and understanding. Ayun po. Kaya po kung anong ginagawa nyo, right now, sa mga nakaraan and everything, umabot ka dito, it means somewhat you're surrendering na kung ano talaga ang pinanghahawakan mong paniniwala sa buhay mo na gusto mo nang baguhin at maiba na. Ayun siya. So yan, anyway, they were thinking things that were causing the tremendous suffering and sickness. Ayan. They were thinking things that were interfering with their ability to live with each other and to have a profound understanding of the true nature of reality. Baga dito, napansin niya na ang mga tao ay nag-iisip na nagkukos ng matinding paghihirap o pagsasakripisyo at sakit. At nag-iisip ng kung ano-anong yung mag-i-interfere, yung mapigilan sa abilidad na mas mabuhay, na magkaisa, each other, at magkaroon ng profound, ng talagang totoong pag-uunawa sa nature of reality, yung katotohanan sa natural na realidad. Pansinin niyo, di ba, sa buhay natin, parang halos lahat separate, kanya-kanya. Parang walang get together, parang something na may pumipigil sa iyo na tayo ay magkaisa. Ganyan, na magkaunawaan ng ganito. Dahil nga yan sa mga programmings, which is, yun naman kasi talagang talamak sa mundong ito. Yan, this is what I was given. Yun yung binigay sa kanyang information. I was given a comprehension. Binigyan siya ng matinding information na pag-uunawa pagdating sa nature of reality. It was as if a large bucket of water had been dumped over my head. Para daw lalagyan na ng malaking balde. Imagine niyo na malaking balde, tapos binuhusay ng ganun. Di ba? Imagine basang-basa ka, di ba? Yun yung impormasyon na binigay sa kanya. You have seen the shock on the faces of beings when this is done to them. Di ba? Oo nga naman, yung mga taong nakaupo lang, ganito, nang walang alam o nagsiselfon ng ganon, and then biglang binuhusan mo ng maraming tubig. Gaganon yun. Gaganon, di ba? So, parang ganon din yung nangyari sa kanya. Bakit hindi kayo binibigyan ng massive information ng source? At bakit dinadahan-dahan ko rin yung pagtuturo? Kasi yun ang mangyayari nga naman sa inyo. Para kitang binuhusan bigla ng tubig nang walang kamuang-muang tapos gaganon ka. Hanapin mo kung sino nagtapon. Right? That's the thing. Anyway, this was a spiritual version of that kind of event. Baga, pinapaliwanag niya, ito yung version ng spiritual na nangyari sa kanya. It was overwhelming and terrifying at times. Kaya minsan nakakatakot daw kasi nakaka-overwhelm. Sobrang daming impormasyon. It was a curious experience. Yes, nakaka-curious. Siyempre, ikaw din, naku-curious ka na ba? Dito. I-share mo rin ba to sa Facebook mo? Ayun, di ko alam. No? Sana, I hope, doesn't matter. It's up to you. Baka meron kasing pumipigil sa'yo. There's no pressure. Pero siyempre, malaking pasasalamat ko kung i-share mo to. Kung nakikurious ka, kung sino kang ibang taong magko-comment sa'yo. Kung nasasabihin sa'yo, o may magla-like sa'yo. Ayan. Anyway, at times, I wondered what I could do with this knowledge. Yun. So, inisip niya rin, ano kayang gagawin ko sa knowledge na ito? Sa dami o sa binuo sa kanyang informasyon na to, I knew that I could do whatever I want with this knowledge.
Galing. So meaning, kapag ikaw nga naman ay na-awaken, nabigay sa iyo lahat ng information ng mga ganun binuhusan ka, kahit ano pala pwede mo magawa. Pwede pala. Kaya ngayon pa lang, iniisip ko na lahat ng kagandahan na gagawin ko. Alam ko darating ako sa point na ganun. Darating ako sa point na yung information na ganun. Yan. Gagamitin ko talaga siya. At aware ako kung ano yun. Hindi ko lang muna sinasabi. Matagal na. Kaya ngayon tinuturuan ko sa Logic Divine Hub po eh. Wala pa nga sila sa pinaka-hangad ko na training na gusto mong ibigay sa kanila eh. Iba nang nararamdaman nila. Maraming nakiklear out sa kanila. Paano pa kaya pag nakarating na doon? Hindi ko pa natuturo sa kanila kung ano yung meditation na gagawin para makausap nila ang Panginoon. Paano pag nalaman pa nila yon? Paano pa pag nalaman nila yung isang meditation pa na papasok ka talaga deep dive down na makikita mo lahat ng ginawa mo nung ikaw ay bata pa. And then iiyak ka ng todo para ma-release mo itong mga to. Di ba? Well, I'm just so excited. Excited talaga ako na magawa nila to. Kasi yung meditation na yun, 3 hours yun eh. Yung makita mo yung sarili mo at ma-forgive mo ng todo ang sarili mo. Yan. Anyway, so yan. There was a part of my mind that understood that I could manipulate things to suit me and that I could change things to suit me. Ang galing, no? Meron palang part ng isipan niya na naintindihan na pwede niyang i-manipulate yung mga bagay-bagay para umayon sa kanya. And kaya niyang baguhin ang mga bagay para umayon din sa kanya. Now, kailangan daw nating maintindihan ito that this is exactly what is meant by the temptation of the devil. Okay? So yun. Ito yung temptation ng kadiliman or ng ego o ng kasamaan. Since you have this kind of power, kaya nga sabi, great power comes to great responsibility. If you have a great power, where are you going to use this? And why are those people who knows the power are using to manipulate people? Why they manipulate it? Because they understand how to control the energy. Yan, sinabi ni Jesus Christ ha, meron siyang ganung power and this is a temptation of the devil. Sabi natin ng ego trying to tell you something. Kaya nga, ang training dito sa Logic Divine Hub ay sana, hindi lang sana, ay totally mawala, matanggal ang ego. Talaga, madisiplina mo siya kasi para siyang kabayong nagwawala. Talon ng talon na hindi mo mapigilan. Now, if you truly talagang nadisiplina mo yan, that's where you would see. Kaya sabi ko kanina, if I have this energy, I have this power, alam ko kung saan ko siya gagamitin at kung gaano kaganda. Hindi to para sa akin lang, hindi sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng ganitong klaseng kaalaman at energy. Sa totoo lang, nag-iisip ako lagi at humihingi ng gabay sa kanila. Ano po bang maganda kong gawin para maraming tao akong mahatak from TikTok at makonvert ko sila sa teachings nito ni Jesus Christ. Para mas malaman nila ang kanilang totoong sarili at maging magaan ang kanilang buhay. Ayan po. Kaya, kung sino man nanonood dito at pinanood ang from the very start at talagang isa buhay nyo, nakita nyo ng mga sagot, yun ang nangyari sa'yo, consistently mo siyang ginagawa, I know you will come back and send me a message. Alam ko, may magandang nangyari sa'yo. If you did not come back, I don't know. I have no judgment. It's all up to you. Wala na ako doon. Right? Kasi binibigay ko dito sa inyo is just an information and everything is still gonna be your decision kung anong gagawin mo after mo matutunan itong mga to. Are you going to decide to do it? Follow? Or isa buhay? You can also decide na itsipwera, wala naman to, kalimutan, and move on to the other people na pwede niyong pakinggan. Yun po siya. Right? Kaya nga, no pressure at all. There's no right or wrong. I just know what works and does not work. Okay? So, I use language when I thought about this time in my life that beings who I was speaking could understand. And they understood the concept of evil. So, ganito po. Kung mapapansin nyo, di ba may mga teachings tungkol sa mga evil na yan?
Ito daw yung way na ginawa niyang pagpapaliwanag sa mga tao kasi ang mga tao noong unang panahon naiintindihan nila ang konsepto ng demonyo. Pero sa madaling salita, wala talagang ganon. Isipin mo, sino ba mga tinuturuan niya? Hindi naman mga edukadong tao. Sila ay mga na-program lang, na doktor lang naman ng mga may alam na may mga demonyo daw, may gento, hala, nakakatakot, may maligno, and so forth. Yun lang. Kaya kailangan niya idaan sa ganon para makuha niya ang atensyon ng mga tao. Hindi para takutin, but para maintindihan nila ang konsepto na gusto niya talagang ibahagi sa mga taong ito o tinuturuan niya. They understood the concept of self-centeredness. O diba? Maraming tao nakakaintindi niyan. Kahit noong unang panahon. Nung panahon niya, nabubuhay pa siya. And greed. Greed, diba? Pagiging sakim na dapat lahat siya lang. Sa kanya lang lahat. And these kinds of behaviors. So, this was the language I used to describe my transformation in that time of isolation. So, ito yung mga lingwahe na ginawa niya nung unang panahon, nung time na siya ay nag-isa or siya ay nagtatransform. Kaya huwag na kayong magdaka kung bakit niyo mga sinasabing devil-devil sa Bible o sa iba niyo pang maririnig. Kasi ginawa niya yun para maintindihan ng mga sinaunang tao. At this time, hindi na po. Hindi na yun ang ginagamit niya. Alright? So it's really about the way how you perceive. Kumbaga, the training, i-train natin ang perception, the way kung paano natin iintindihin yung bawat impormasyon na naririnig natin dito o mababasa nyo sa book na to. Okay? I use words that were often metaphorical and I use situation and descriptions that beings of ordinary existence could understand. So yun yung way ni Jesus Christ na kumbaga gumagamit siya ng mga salita na kung saan madaling maintindihan ng ordinaryong tao nung panahon niya. Kaya nagbibigay siya ng mga sitwasyon at descriptions na kung saan madali nilang makuha. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo sa pag-start ng vlog, okay, magpapaliwanag ko sa inyo sa lowest level o sa level na kung saan kaya maintindihan lahat ng tao na makakapanood po nito. Ayun po. Yan yung target ko lagi. Yung mga taong, kasi marami talagang taong hindi well-educated sa atin. Kaya ako po hindi po ko well-educated. Hindi talaga. Kasi hindi ko naman pinili. Tamad ako mag-aral. Marami ang ganun. Maraming taong well-educated. Malakas sila mag-aral araw-araw kasi they were programmed by their parents na dapat ganito ganun. Na-pressure sila. Na dapat ganyan ang gawin nila lagi. No? Kaya binabahagi ko yung impormasyon sa level na talagang kung hangga't maaari, maraming makakaintindi. Alam mo yung ini-imagine ko na kahit kung may taong nakatira right now sa squatter sa Pilipinas, tapos na-accept nila, naintindihan nila yung sinasabing self-awareness, yung totoong forgiveness, yung totoong compassion, yung totoong pagmamahal, yung totoong kabaitan, at yung totoong walang panghusga. Pag nag-get nila yan, yung training na binibigay ko dito, tapos yung 5 basics foundation pa, alam ko mag-iiba talaga ang buhay nila. Mawawala sila sa cycle na kung anong ginagawa nila, kung nasan man sila. However, no? Still, may mga ganyang tao kong tinuturuan na o-override sila. Kasi sa environment, sa paligid nila, araw-araw pagising nila, ito nakikita nila. Araw-araw pagising nila, yun ang naamoy nila. Araw-araw, yun ang naririnig nila, puro mura. Araw-araw nakikita nila, puro dumi. Yan. Kaya nga, kung mayroong forgiveness work, everything will change. Everything will change talaga. That's the time na uusad, umaangat, at nag-iiba yung experience nila. Yan. Anyway, you see, I was teaching beings who were farmers and simple workers in the fields, simple people. So, yun yung sinasabi ko kanina. Ang mga ordinaryong tinuturuan niya ay mga farmers. Hindi talaga sila educated na pumasok sa school or what. Mga simple people. There were merchants and professionals who came to listen to me after some time. So, after na may mga merchants na o professional. Merchants yung mga nagtitinda. I don't know anong klaseng professionals to. And then, nakikinig na sila kay Jesus Christ. But, yung concern niya when I was teaching about these kinds of events was the ordinary being who was stuck in conflict with his neighbor. So, yung pinaka-concern niya dito is yung mga ordinaryong tao na kung saan na-stuck na sa conflict kasi may conflict sa kapitbahay o kapwa nila. Yan. The ordinary woman
who was overwhelmed with her domestic life. Yan, lalo na yung kababaihan noon na dapat nasa bahay lang, bawal mag-travel, bawal umalis, dapat ganito ganon. Na sobrang challenging, isipin mo na kakulong ka lang, dapat doon ka lang sa bahay. Ito daw mga bagay na to, these were the ones I wanted to help. Yun yung taong talagang gusto niya daw tulungan. Yung mga kababaihan na nakukulong lang na laging dapat nasa bahay lang. Ayan. They had no cushion of financial abundance. Wala silang parang, alam mo yung pwedeng masandalan pagdating sa financial o sa abundance. They had no support system before. Wala of maids or servants to assist them in their ordinary lives. Wala silang katulong or di kaya yung servants, yung tagasunod, susunod sa kanila para ma-assist sila sa normal nilang ginagawa sa buhay. Sila po ay na-stuck in the realities of their mind's creation. So yun po, sila po pala ay na-stuck sa ordinaryong kaisipan na kung saan yung ordinaryong kaisipan nila, yun na nag-create ng nagiging buhay nila on that time. I don't know what's happening to you right now. Maaring may nabubuhay pa rin taong ganito. Maaring ito rin nangyayari sa'yo. Or maybe not. I don't know. Kayo lang po nakakalam yan kasi nanonood kayo right now dito. You have to ask this to yourself. There were the beings I had in mind when I choose my words. So habang nagsasalita daw siya, merong mga taong iniisip niya habang sinasabi niya ito. So for a period of 5 weeks, I was in nature. 5 weeks po. We have 4 weeks a month. Tama ba? O 5 minsan pag umabot ng 31. So kung isipin mo, almost 1 month. Okay? Almost 1 month na nasa nature siya. It was a time of year when there were no problems with weather. Ito yung panahon o yung taon na kung saan walang problema sa weather. Ibig sabihin maganda laging weather. There were no cold winds, walang malamig na hangin, wala ding ulan, at those things that make life unpleasant when you sleep outside. Walang issue na kung saan pag natulog ka sa labas, mababader ka, mababasa ka ba, mauulan lang ka ba, or what. Walang ganun. I suffer a little. Okay? Nag-suffer siya ng konti. For I did not eat very much. Hindi siya kumain. Grabe, ano yun? For 5 weeks. Okay? Hindi siya kumain very much. I was ragged around the edges when I decided it was finally time to return home. So, yun. Parang dumating na sa point na nadadala na siya sa yung parang dulo na. Yan, na kumbaga nag-decide na siya na kailangan niya nang bumalik kung saan siya nakatira. My hair was messy and matted. Alam mo yung buhok na sa sobrang wala sigurong ligo or what, parang naninigas na siguro. Ang panggaran, matted na. My beard was kumbaga hindi na shave, tapos at napakahaba na kung saan sa dating normal niyang ginagawa. Hindi niya daw talaga ito napansin na sa sarili niya. I had not really paid much attention to my physical body, for the things that were going on in my consciousness were far beyond this. Yan. Kasi nga nakafocus siya sa lahat na information na nangyayari sa buhay niya, hindi niya napansin yung paghaba ng bigot niya, yung sa buhok. Ito yung kasama din sa Conversations with God na sinabi na once nag-focus ka talaga sa spirituality, hindi mo mapapansin yung physical mo. Pag ikaw nag-focus sa spirituality, yung oras dito sa kinabubuhayan mo, bibilis. Which is simple laging nangyayari sa akin. Mapasok ako sa trance ng spirituality at ang bilis ng oras na nangyayari. Once I focus into something talaga at hindi ko pinansin ang oras, nasa trance ako, hindi ko mamalayan, naka-4 na oras, naka-5 oras na pala. That's how it is. So dito po nagtatapos. And then yung magiging next content topic naman po natin ay tungkol na sa returning from the wilderness. So yan, once again, kumusta po? Ano po ang mga aha moment nyo? Natutunan nyo? Kayo ba yung magko-comment or hindi? I-share nyo ba o hindi? It's always gonna be your decision. I still gonna respect it. Pero syempre, kapag kayo nag-comment at share nyo to, sobra ko pong ma-appreciate. Kumbaga, ituturing ko kasi bilang tulong nyo na rin eh. Malaking tulong to
ano ba yun, yung ma-expose pa to sa maraming tao. At who knows, you might help other people na hindi mo akalain na ito rin palang hinahanap na impormasyon. Magulat siya. Diba? Ay okay to. Ay ayos to. That's how it is. So yan, once again, my name is Rogic Lacerna. Maraming salamat. God bless us all wherever we are. Thank you. Thank you. Thank you. Every moment feels so right.